Suspendido muna ang implementasyon ng bagong inilabas na media accreditation ng Malacanang. Rerepasuhin kasi umano ang naturang regulasyon base sa nakaraang konsultasyon. Para sa detalye, narito ang ulat. Rerepasuhin ng Presidential Communications Office ang inilabas nito na Media Accreditation Guidelines matapos ang naging pagpupulong kasama ang Malacanang Press Corps nitong Lunes. Kaya naman ipinagpaliban muna ang pagpapatupad nito. Inilahad kasi ng MPC officers na grupo ng mga mamamahayag na nag-uulat ukol sa Pangulo na makakaapekto ang naturang mga probisyon sa kalayaan at karapatan na makapag-ulat, partikular na ang mga bagong media entity at young journalist. Nakasaad kasi sa regulasyon ng PCO na dapat na 5 taon na ang operasyon ng naturang mga media entity. Para naman sa mga mamamahayag ay dapat na may karanasan na umano sa pag-uulat ng mga balita ukol sa gobyerno. Kaya naman nagkasundo ang MPC at PCO na magtulungan para masigurong parehong panig ay hindi maaagrabyado. Panawagan pa ng MPC officers, dapat din umanong linawin ang umano'y malawak na termino na false reporting na isang ground para sa pag-revoke ng media accreditation. Paggigiit ni PCO Secretary J. Ruiz, nanindigan ng palasyo na mahalaga ang pagpapatupad ng mas mahigpit na media accreditation at requirement. Sa kabila nito, bukas naman si Ruiz sa mga suwestyon, kaya nakiusap siyang magsumite ng position paper ang MPC officers sa darating na Biyernes. Francis Reyudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Malinaw na motibong politikal. Yan ang iginiit ni Senator Amy Marcos nitong Martes hinggil sa pagpapahintulot ng pamahalaan na dakpin ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Isa umanong malinaw na motibong politikal ang naging aksyon ng pamahalaan hinggil sa pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ito ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos nitong Martes sa isang media forum sa Senado. Ito ay kaugnay ng further findings kung tawagin ng senador, kaugnay ng mga pagdinig hinggil sa investigasyon sa pag-aresto ng ICC kay Duterte. Ayon kay Senator Marcos, tila may pattern bago ang pahayag ng administrasyon sa ICC kung saan muli niyang idiniin na tila nag-iba ang posisyon ng Pangulo hinggil sa panig nito sa ICC makaraang dumalo ang dating Pangulo sa Quad Committee hearing ng Kamara. Dagdag pa rito, ang Oplan Tugiso ang Operation Pursuit ay isang malinaw na motibo upang pabagsakin ang mga Duterte bago pa sumapit ang 2028 elections, kung saan ito umano ay sa pamamagitan ng PI na layong siraan ang pangalan ng mag-amang Duterte. Isa rin umanong taktika ang mga pagsabay at pagdiin ng ibang issue upang ma-divert ang atensyon ng publiko sa pagsisimula ng investigasyon sa pagpapalawak ng usapin sa extrajudicial killing, gayon din ang paghalungkat sa confidential funds issue ni Vice President Sara Duterte at mga fake news issue hinggil sa West Philippine Sea. Squid tactics ng bonggang-bongga, i-divert sa iba't ibang balita tulad ng mga sagupaan, yung fake news nga na tinake over na, yung kung ano-anong mga isla at islet, tapos yung balita ng 20 pesos rice, sinabay-sabay para ilayo sa tunay na problema. Samantala, bunsod ng mga detalyeng hindi pa rin malinaw at nangangailangan pa ng investigasyon, tila malayo pang maisara ang hearing sa ngayon. Kaugnay ng mga kaganapan, sinabi naman ng senadora na matagal na noong huling kita nila ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at klinaro na hindi sila magkaaway. Paglilinaw niya, wala umano itong nilalabanan na kung sino man at wala ring pinapanigan kundi ang soberanya lamang ng Pilipinas at walang intensyon na i-destabilize ang administrasyon. Ang loob ko, ngunit ang akin lamang, kailanman hindi kami nag-away ng aking kapatid. Yung mga amuyong sa palasyo, yung mga nariyan, yung mga lulong, ayun, sila po ang ating kaaway. At hindi ko naman kinakampihan ang isang panig laban sa isa. Ang pinapanigan ko lamang ay ang soberanya ng Pilipinas na isinusuko natin. Nakakahiya naman itong ginagawa natin na.
Sa panig naman ni Senator Joel Villanueva hinggil sa mga kaganapan, dahil sa election fever, lahat ng mga issue ay natural na naiuugnay umano sa eleksyon. Kaya't apelan niya sa mga botante na maging wais sa pagpili ng iboboto ngayong darating na eleksyon. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kamakailan ay nailigtas ng Coast Guard Station Western Sulu ang 12 individual mula sa ML Khalid na nag-aaberya sa makina habang patungo sa Tawi-Tawi. Ang nasabing bangka ay lula ng 1,600 sako ng semento at iba pang materyales sa konstruksyon nang makaranas ng problema sa transmission malapit sa baybayin ng Indanan Sulu. Agad na rumesponde ang mga tauhan ng Coast Guard gamit ang MV Mi Jasmine at ligtas na ihatid ang nasirang bangka sa Haji Warid Port sa Patikul. Samantala, 2 kababaihang nagtangkang lumabas ng bansa bilang turista ang naharang ng Bureau of Immigration o BI sa NAIA Terminal 3 at nailigtas mula sa human trafficking matapos madiskubre ang tunay nilang layunin na magtrabaho sa Bahrain. Nadiskubre ng Bureau of Immigration na sila ay biktima ng isang online recruiter na nagtutulak ng iligal na pagpapaalis sa mga Pilipino sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang turista. Ang nasabing recruiter umano ay sangkot sa iba pang biyahe ng mga biktima patungong Thailand at kasalukuyang iniimbestigahan at sinusubaybayan ng mga otoridad. Exempted sa 10 araw na ayuda ba ng Commission on Elections o COMELEC ang medical at burial assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa ilalim ng isang memorandum na inilabas ng COMELEC noong March 18 mula May 2 hanggang May 12 ay magpapatuloy ang kagawaran sa pagbibigay ng cash aid para sa libing at medical ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Dahil dito, lubos ang pasasalamat ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao at tiniyak na susunod sa mga kondisyon ng COMELEC kabilang ang pagbabawal sa mga elected officials at kandidato o aspirants sa off-site distribution ng cash assistance. Susunod sa News Force. Pagboto sa bagong Santo Papa magsisimula na sa May 7. Party list nominee patay matapos barilin ng riding in tandem. State of emergency idineklara sa Spain, France at Portugal dulot ng total blackout na kuryente. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.